Shen Qiayi. Yung charity gala ng pamilya Chiao, 7 araw mula ngayon. Narinig mo na ba? Alam ko. Huwag kang pupunta. Hindi bagay sa iyo ang ganoong okasyon. 2 araw ka nang nagwawala, tama na yan. Yang pagbili ng lupa, kalimutan mo na. Hindi ako magbibigay ng kahit piso. At saka, dito ka lang sa bahay at magpahinga, kung hindi. Maaming gustong maging Mrs. G. Sige, ibibigay ko na. Ginagamit mo na naman ang hiwalayan para takutin ako. Hoy, Kuya Yandong. Hey Ting, yung charity gala ng pamilya Chiao, 7 araw mula ngayon. Samahan mo ako. Maganda ka. Talaga ba? Oo. Pero, yung ate kao. Huwag mo siyang intindihin, ikaw ang kasama ko noon. Gets kao. Salamat Kuya Yandong. Siguradong maghahanda ako ng maayos. Ano na naman yan Ting? Ni unlat na tayo. Isasama ako ni Kuya Yandong SA. Charity Gala NGM Tapilit. Yung sa pamilya Chiao sa Beijing. Yung kay Chiao yan, ang pinakamayaman. So, kay Boss G ka na talaga nagkakagusto. Naku, inazan kao na yan. Matay, pwede ba kayong sumama? Para makakita rin kami ng mundo. Pero sabi ni Kuya Yandong, ako lang daw ang isasama. Tangang bata, ano naman kung madagdagan ng 2 sa ganyang okasyon? Pag nagpakasal ka na sa pamilya nila, magiging pamilya na rin naman kami. Shen Qiayi. Talagang may relasyon ka kay Chiao yan. Siege. Sabay-sabay tayong pumunta para makita ang sigla. Haha. Pupunta ako sa Peking pagkatapos ng 7 araw. Pag-isipan mong mabuti ngayong gabi. Dapat kunin mo na yung imbitasyon. Naipadala na sa email mo ang bagong imbitasyon. Susunduin kita. Si Aoyan, may isa pa akong bagay na kailangan mong samahan ako. Ano yon? Samahan mo ako sa ospital. Bukas lilipat na ako. Pag-isipan mong mabuti ang sarili mo. Hihintayin ko ang paghingi mo ng tawad. Jandong, hindi na kita papayagang bumalik. Naku, magkano kaya tong sasakyan? Tuloy po kayo. May driver pa. Naku, hahaha. Ang tanga talaga ni Shen Qiayi. Siguro umiyak na yon sa bahay. Ang makapal nitong salamin, antibala siguro to. Huy, Ting, bilis. Kunan mo tak ako, para ma-post sa Facebook. Haha. Pagkatapos ng gabing ito, buong lungsod ay malalaman. Na ako si Chen Haiting. Ang tunay na babaeng kasama ni Jiandong. Kumusta pakiramdam mo? Tapos ka na mag-ayos? Pupunta na ang driver para sunduin ka. Siyempre, magkita na lang tayo sa venue. Naku, parang palasyo ito. Kumalma, huwag kang magpahiya kay Tingting. Naka. Zino 2, parang hindi ka OPA nakikita. Mukhang. Secretary ni Boss G. Secretary. Ay, huwag na kunan. Bakit di niyo ako kinukunan? Ang anak ko ay kasama ni Boss G. Hahaha. Ma. Tot ginto 2, no? Ma'am, hindi pwedeng dalhin ang mga kubyertos. AMEA, alam mo ba kung sino ang anak ko? Siya ang girlfriend ng presidente ng G Corporation. Ma. Hahaha. Mrs., maganda ang painting na ito. Tingting. Sabihin mo kay boss, dyan nabilhan din ako ng isa. Tay, Nay, huwag na kayong magsalita. Ano ba ang kinatatakutan ninyo, ngayon? Nagdidit ka naman kay Boss G. Sino itong bagong yaman na mukhang probinsyano? Balita ko ito daw si Jiandong. Ang maliit na sekretarya na pinapatira, nakakahiya talaga, ikaw, ay naku. Ginang, ito ay sinaunang jedi na koleksyon ni Lola Chiao. Pakiusap huwag hawakan. Ano naman kung mahawakan ka o? Malapit nang maging Mrs. G ang anak ko, sa hinaharap ang ganitong mga bagay. Ay madami na tayo nito. Tita, kanina Montag sinabing Mrs. G. Pero itong dalagita, Ay sekretarya lang ni Boss G. Ano bang sekretarya? Nagdidit ang anak ka o kay Boss G. malapit ng ikasal. Oo, hahaha. Nay, huwag kang magsalita ng walang basehan. Kayo, dapat ayusin ninyo ang pagsulat. Ang anak ko, si Chen Haiting. Sa hinaharap ay magiging Rina ng G Group. Pero may asawa na si Boss G. Ang anak ko ang tunay na Mrs. G. Tigilan mo na, Tay. Ang anak ko, malapit nang maging asawa niya. Dumating na si Mrs. J.
MS Shen, tingnan mo dito, mag-isa ka bang dumalo ngayong gabi? Miss Shen, mate sis Miss Na. Hiwalay na rin kayo ni MRG. Totoo ba ito? Tingnan mo ang bag na hawak niya, mukhang mahal. Ito ang itsura ng tunay na misis, ang ganda ng kombinasyon. Ano ba ang sinasabi mo? Saan galing itong babaeng ito? Ang anak ko ang tunay, matanda. Ting-ting, halika't tingnan mo. Dumating na ang walang hiya na kabit. Nay, tigilan mo na. Ang ganda ng suot. Siguradong nandito para mangakit kay Boss G. Nay, ano ba ang kinatatakutan mo? Ikaw ang tunay. At hindi ka dapat matakot sa isang kabit. Sino ka ba? Ting Ting, halika rito. Ipakita mo sa walang hiya na ito kung sino ang tunay na Mrs. G. Tita, kanina mo sinabing sino ang Mrs. J. Siyempre ang anak ko, si Chen Haiting. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Ang ganda ng suot. Nang akit ng may asawa, walang hiya. Sek. Chen, ikaw ang magsabi. Sino ang Mrs. J? Hinahamon mo pa ang anak ko, sasampalin kita. Akala Montag PA Vegetarian lang kami? Humamak KPASA anak ko. Tijulan Mo Yen. Boss G. Buti nandito ka. Yang babeng querida, walang hiya. Ang lakas ng loob mong pumunta dito. Palisin mo na siya agad. Ma, Asawa ko siya. Si MRS Jai. Buntis sa anak ko. Ha? Siya ang tunay na misis? Boss G, nagbibiro ka lang siguro. ang tunay mong asawa. Hindi ba si Tingting naming anak? Mapa, nagkakamali kayong lahat. Nagkakamali. Yang handbag na binasagan mo, 8 milyon ang halaga. Bakit hindi mo sabihin 3 trilyon? Tigil na. Isang pack lang yan. Itapon mo na, bibilhan kita ng bago. Itong bag, hiniram sa akin ni Senior Madam Xiao. Para sa charity ball mamayang gabi. Limited edition ng 1,932. 3 lang sa buong mundo. Ang pamilyang Chiao. 8 milyon, konserbatibo pa ang halagang yan. Kung hindi nyo kayang bayaran at ayaw nyo pang aminin, wala akong choice kundi ipabayad ko sa pamilya Xiao. Kilala ang pamilya Chiao sa pagiging malinis gumawa ng trabaho. Yung huling nagkasira ng painting ni Senior Chiao. Hanggang ngayon, ni hindi alam kung nasaan na. Ang metodo ng pamilya Chiao, kapag nakalaban mo sila, mamatay ng walang libingan, mabait pa yan. Wala na. Kapag na-offend natin ang pamilya Tiao, talagang wala na tayo. Ang pamilyang Chiao. Miss Shen, hindi ka o alam. Aba na, mavaka is aaki. Huwag ipaubaya sa pamilya Chiao. Babayaran namin, maghahanap kami ng paraan. Kuya Yandong, pakiusap, lumuhod na ako sa'yo. Huwag mong sabihin sa pamilya Chiao, mawawalan na ng buhay ang tatay ko. Ate Kiai, sumamo na ako sayo. Pwede mo akong saktan, murahin, kahit ano. Shen Kiai, isang pack lang yan. Hindi nyo kailangang isangkot ang pamilya Tiao. 2 ang options. Una, tatawag ako ngayon mismo sa pamilya Xiao. Ipaubaya sa kanila. Huwag yan. Pipiliin namin ang pangalawa. Pangalawa, sumigaw kayo sa harap ng lahat ng reporters 3 beses. Ang anak kong si Chen Haiting, alam na may asawa, naging kerida pa. Walang hiya. Ate Kiai, napakasama naman po ata nito. Iyon ang aking mga magulang. Ikaw na si Chen Haiting, sumigaw ka rin. Alam kong pangatlo ako, walang hiya. Pumili, bibilang lang ako ng 3. 3. Ed Kiaoy, masyado kang malupit. Nung tinawag akong kabit ng nanay mo, bakit hindi mo sinabing malupit? Shen Kiai, sobra ka na. Ako ang sobra, Jandong. Ikaw ang nagdadala ng kabit sa publiko, ang magulang ng kabit ang nang insulto sa legal na asawa. Sa palagay mo sino ang sobra? Mali ang bibig ko, dapat ako ang mamatay. MRSG, nagkamali ako. Pakiusap, kahabagan ninyo ako. Hindi pipili. E di ako na ang tutulong sa inyo. Huwag kang tatawag. Kami na ang pipili. Kami na ang sasabihin. Ang anak kong si Chen Haiting. Alam na pangatlo, walang hiya, hindi marinig. Malakas na sasabihin 3 beses. Ayoko. Malupit ka, sana mamatay kang masama. Sige na ma, sabihin mo na. Ako si Chen Haiting. Alam na pangatlo, walang hiya. Sige na, nasyahan ka na? Shen Kiaoy, malapit ka nang mawasak.
Kapag inilabas ko ang ebidensya na may relasyon ka kay Xiaoyan, gagawin ko ang lahat para sirain ang pangalan mo. Hindi tama ang sinabi mo. Tuloy. Ikaf. Ang anak kong si Chen Haiting. Alam na pangatlo, walang hiya. Ang anak kong si Chen Haiting. Alam na pangatlo, walang hiya. Ang anak kong si Chen Haiting. Alam na pangatlo, walang hiya. Tama na. Kailangan ba talagang umabot sa ganito? Shen Qiayi, bakit ka ganito kalupit? Komportable ka ba, Boss J? Kanina, hindi nila ako pinatawad. Miss Shen, Dito Pacquiao. Matagal na po kayong hinihintay niyang Master Chiao. Nga pala, itong bag ay galing sa pamilya Xiao. Kung ano ang gagawin ng pamilya Xiao, wala akong say dito. Ang halaga ng bag na ito, baka kailangan nyo pa rin bayaran ng pamilya Xiao. Ikaf. Niloko niya kami, umalis na kayong dalawa. Hindi ako alis. Ang putang iyan, hindi man lang nagpaliwanag, ginago lang tayo. Ang party ng pamilya Chiao ay hindi palengke, itapon mo siya. Hindi ako alis, puta, bitawan mo ako, hindi ako alis. Shen Qiayi, bakit ka nandito? Inimbita. Inimbita? Sino ang nag-imbita sa iyo? At saka, sino nagpauso sa iyo na magsuot ng ganyan? Isang linggo nang hindi umuwi si Boss J. Sino ba ang kilala ko? Natural lang na hindi ko kailangang mag-report sa iyo. Asawa mo ako, syempre dapat mag-report sa akin. Sabihin mo, sino ang lalaking iyon na nag-imbita sa iyo? Ako ang nag-imbita. Boss G, pasensya na. Ako yung lalaking sinasabi mo. Boss Xiao, ang asawa ko ay buntis at hindi pa ganap na mature. Hindi mo kailangang... Si Ima Shen ay aking bagong partner sa proyekto. Chief Consultant ng Prism Group. Collaboration. Kailang tiyan nangyari yun? Bakit hindi ka alam? Ang tingin mo lang ay si Secretary Chen. Natural lang na hindi mo alam ang mga bagay ko. Ang gago talaga ni Boss G. Mga kasama, nais kong samantalahin ang pagkakataong ito para mag-announce ng dalawang bagay. Una, opisyal akong nakipag-collaborate sa Xiao Group. Salamat sa tiwala ni Boss Xiao. Alam ka una, si Shen Qiayi ay kakapapi akin ng paraan para sa mga problema ko. Pangalawa, ang aming kasal ni EJ Yandong ay tapos na. Aalis siya ng walang dala ayon sa prenuptial agreement. Nababaliw ka na, hindi kita pakakawalan habang buhay. Malinaw sa prenuptial agreement, ang magloko ay aalis ng walang dala. Malinis ang konsensya ko, Ji Yandong. Huwag kang magsinungaling. Shen Qiayi, para lang dayeng ako. Ginagawa mo na lahat ng paraan. Yandong, bata at maganda si Secretary Chen. Talagang mas bagay sa kanya kaysa sa akin. Hindi ate, kami ni Yandong gege. Talagang superior subordinate lang ang relasyon namin. Pero ang mga magulang mo, kanina pa sinasabing asawa ka ni Jay. Nag-iisa akong buntis sa maternity leave. Siya ay kasama ni Secretary Chen na mimili, ako na himatay. Siya ay bumibili ng kwintas para sa kanya. Hindi ko talaga alam ano pa ang saysay. Ano pa ang punto? Nakita namin, kanina pa nagwawala ang mga magulang niya. Kawawa naman ang tunay na asawa. Ang gago talaga ni Boss G. Marunong ka magpanggap. Ako rin. Gava-gava ka. Ate Qiayi. Kami ni Kuya Yandong, boss, employee lang talaga. Ikaf kaya? Nung nagde-date kayo ng palihim ni Boss Xiao, Nalala Montag beasi Kuya Yandong? tingnan ninyo, Ito si Miss Shen at si Boss Xiao. sa mga palihim na pagtatagpo, Salamat sa paalala. Gusto ko nga sanang umagaw. Pero di ko alam kung papayag si Miss Shen. Mahal na mahal ako ni Shen Qiayi, imposible yan. Ikaf. Ikaw ang nambola sa asawa ko. Ikaw ang sumira sa pagsasama namin. Shen Qiayi, makinig ka. Kung magkakaso, ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang dapat paalisin ng walang dala. Panes kana. magpapalit na ng misis si J. Ngayon din, harap-harapan. Putulin mo ang relasyon mo sa lalaking to. Tapos umuwi ka ate makisip-isip. Kung hindi, pesensyahan tayo. Tapos ka na? Mga litrato lang ng tagay yan, wala yan. Buti na lang pina-photoshop ko na sa kaibigan ko. Ang daming litreto ninyong dalawa. Nazakin. Marami pang ebidensya, mga litreto at video, ng pagtatagpo ni Miss Shen at ni Boss Xiao. Gusto niyo bang makita? Ikaw, Huwag mo ngang i-play yan.
Secretary Chen, kapag pinalabas mo iyan, lahat talo. Tako kanan gayon? Kanina ang tapang Montag a. Ipapakita ko sa lahat ang totoong ikaw ngayon. Hating play. Ma'am, SA inyo po ba itong USB? Oo, akin yan. Salamat. Yan dong. Ikaw kayo. Kalandian nga ito, pero ang mga bida. Parang si Boss G at si Secretary Chen. Secretary Chen, di ba sabi mo, ebidensya raw ng kalokohan ko at ni Miss Shen. Ikaw ang kumuha? Anong ginawa mo? Walang haya. Ang halik ng patago sa asawa ng iba. Hanggang pisngi na, tapos sasabihing malinis ang konsensya. Gago. Jian San. Ito ay bunsuran pa lamang. Nag-check-in na sa hotel. Napakababa mo. Diyos ko, walang haya. Sa liwanag ng araw, hindi. Sa harap ng maraming tao. At buntis pa ang asawa. Sa puntong ito, nais kong humingi ng tulong sa inyong lahat. Ang posisyon bilang Ingress J. Paano ko ba ito patuloy na haharapin? 3 taon. Mahigit 1,000 araw. Noong himatayin ako sa prenatal check-up. Sabi ni Secretary Chen ay may meeting siya. Sa totoo lang, sa presidential suite ang meeting niya. Naku, gaano kaya kasakit iyon? Buntis pa siya noon. Halang ang kaluluwa. Ji Yandong, lalaki ka ba talaga? Kalokohan. Hindi ko kailanman kinuha ang mga lawang ito. Huwag kayong magkamisipis, mga kaibigan. Usapin lang ito ng anggulo ng larawan, hindi ang iniisip ninyo. Anggulo? Halos magdikit na ang mga labi ninyong dalawa. Ang galing mo namang pumili ng anggulo. May trabaho bang nangangailangan ng suwete? Turuan mo naman kami. Talagang ga. Ngayon, tanong ko sa inyo, ito ba ay pagtataksil? Paalisin ng walang dala. Hindi ka dapat ang gago sa pera. Ikaf, di nadaya mo ako. Gusto mo ba akong sirain? Dinadaya kita. Si Chen Haiting ang kumuha ng mga larawan. Kayong dalawa ang nasa litrato. Anong kinalaman ko dyan? Ikaf. Tingnan mo. Artikulo 7, kung ang isang partido ay nakipag-ugnayan sa iba. Nang may tunay na relasyon habang kasal. Ito ay ituturing na pagtataksil. Ang isa pang partido ay may karapatang unilateral na wakasan ang kasal. At kunin ang lahat ng ari-arian. Ngayon, gusto mo bang umalis ng may dangal at kalahati o walang dala? Tinatakot Montag ako, Shen Kiayi? Alam na alam ko ang mga pantasyang ito mo. Nagpapakatapang ka lang. Nagsasabi ng masasakit na salita. Nagbabanta ng diborsyo. Gusto mo lang na magmakaawa ako. Na humingi ako ng tawad. Bata! Mga ginang at ginoo, si binibining Shen Kiao, yi ay tahasang nagtangka. Nasirain ang aking reputasyon gamit ang peking anggulo. Kaya't ipinasya ko, pumapayag ako sa diborsyo. Sa huling hininga, matigas pa rin ang iyong pangakay sa buto. Tama. Kailangan talaga sa live stream. Dapat bang magkatabi sa isang kama para masabing nagloko? Gago. MS Shen, handa na ang kontrata. Boss B, pakipirma. Shen Kiayi, pagsisisihan Montag, 2. Sa huli, ikaw ang lalapit sa akin ng umiiyak. Epektibo na ang kasunduan. Ang detalye ng paghahati ng ari-arian ay nasa Appendix II. Boss Wang. May inasikaso lang akong personal na bagay. Kontrata, Siege. Mga ito ba yung nagmamadaling makipagkasundo sa proyekto ko? Shen Kiayi, ang bilis NG Kama Montag. Baka kumalat na ang balita tungkol sa diborsyo ko? Akala nila wala ng kwenta si Shen Kiayi. Kaya nagmamadali silang makipagproyekto sa akin. Mas pinag-agawan pa ko pagkatapos ng diborsyo. Ang bait Montag naman, Boss Wang. Pinersonal mo pang mag-arrange ng team para sumalubong. Nakita ka o, magkita na lang tayo mamaya. Madali lang usapan sa kontrata. Pag-usapan natin ang kondisyon. Ang bilis Montag, Boss Wang. Tungkol sa kontrata, ito na. Ginong G. Paki-confirm. Terminate ang partnership. Ano ibig sabihin nito?
Literal na ibig sabihin. Based sa risk assessment namin, ang patuloy na pakikipag-partner sa inyo ay hindi na kontrolado ang panganib. Ito ang termination notice, paki-confirm. Tang! Simula pa lang to ng laro. Jay Yandong, akala mo hindi ako mabubuhay nang wala ka? Mali! Sa wakas, makakalaya ako sa'yo. Sabi ko sa'yo, walang mapapala sakin. Siyaw yan. Nagmamadali kang umalis, gusto sana kitang ihatid kaya. Dumaan muna ako. Ang galing ng acting mo kanina. Tapos na. Congratulations, malaya ka na. Salamat. Hoy! May dala ako, makatutulong to sa diborsyo mo. Ano iyon? Pinadala ko na sa assistant mo. Buksan mo. Boss, matagal na nating nakolekta tong mga evidence na to ah. Ano? Alam mo na pala lahat. Bakit ngayon mo lang sinabi? Ang tunay na asawa, hindi naghahangad ng kapuri-puri. Ang bilis mo namang mag-adapt sa role mong asawa ah. Ikaw lang ang madaldal. Ikaw lang ang madaldal, no? Ano? Sapat ba? Sapat na. Sa totoo lang, matagal na. Noong unang beses na dinala ni Jandong si Chen Haiding, sa isang pribadong piging, pinasundan ko na siya. Alam kong balang araw magagamit mo ito. Ano ang plano mo ngayon? Real estate at pharmaceuticals, ito ang lalago sa susunod na 3 taon. Sigurado ka? Sa susunod na 3 taon sa real estate. Mag-invest ka ba? Sa tao, hindi sa proyekto. Ganon katiwala sa akin, Boss Xiao. Ayaw kong pumunta. Kamakailan, ang kilalang negosyante ng aming lungsod, VG Yandong, presidente ng NGG Group, ay nagdala ng isang hindi kilalang batang babae sa isang piging. Hindi mo kayang kontrolin ang sarili mong lalaki. Walang kwenta. Talagang ikinahihiya ng pamilya Shen. Lagi akong sinisiraan ng tiyahin ko para kunin ng tiyuhin ko ang ari-arian ng tatay ko. Kakakasal ko lang kung pupunta ako, pagtatawanan lang ako. Boss Xiao, lagi mo bang kinukuha ang sigarilyo ng iba? Kailan ka nagsimulang manigarilyo nito? At ang dalas mo pa? Pampalipas ng problema, epektibo. Malaki ang negosyo ni Boss Xiao. Siyempre, walang problema. Naramdaman mo na ba? Ang problema ko. Kapag gusto mong manigarilyo, hanapin mo ako. Maraming paraan para malutas ang problema, mas epektibo ako kaysa sigarilyo. Sasamahan kita sa handaan ng pamilya Shen. Anong relasyon mo? Kasosyo. Investor. O. Bagong asawa. Gusto mo ng katayuan? Xiao yan sa akin ang katayuan. Ay hindi hinihingi.
Kailangan mo. Magpursige pa. Paano ako magpupursige? Pagbigyan mo ako, pasayahin mo ako. Shen Kiaoy. Niloloko mo ba ako? Paano? Boss Yao, hindi ka marunong tumanggap ng pagkatalo. Aminado ako. E di magpatuloy ka sa pagkatalo. Pagkatapos kong ayusin ang mga tao ng Shen family, saka na natin pag-usapan. Kiaoy. Ano man ang mangyari, nandito ako para sa'yo. Nandito lang ako palagi. Kahit makapasok ka sa G family, wala ka namang kakayahan. Umaasa ka pa rin sa lalaki. Ay, dumating si Boss G. Tuloy po kayo. Salamat, Sia Oyan. Pero ngayon, ako na ang gagawa para tumahimik sila. Mga walang utang na loob. Kuya Yandong, nagluto ako ng cup para sa'yo. Ano NG nangyari? Boss Jay, pasensya na. Atras kami sa investment. Boss Wang, 3 taon na tayong nagtutulungan. Basta-basta ka na lang atras. Ang aming investment ay dahil sa pananaw ni Boss Shen. Ngayong wala na siya. Walang kwenta na ang G-Corp. Sa totoo lang, Boss G, nakipagkasundo na kami sa Prism Capital. Sa bagong kumpanya ni Boss Shen. Sinusundan namin siya. Pag alis ng tao, lumalamig ang saa. Ayos talaga. Hindi pag-alis ng tao ang problema. Bulag ka lang, itinuturing mong kahoy ang perlas. Ji Yandong. Kung wala si Shen Kiayi, wala ka talaga. Umurong na ang Hongyuan, pati ang Dingsheng. Ngayon, hindi na sumasagot ang Changhe, naghiwalay lang kami. Ilang araw pa lang ang nakalipas mula nang umalis si Shen Kiaoy. Ganito na sila kaagad. Kuya Yandong, huwag kang magalit. Sila ang walang pakundangan. Ano ba ang alamontag? Kuya Yandong, nawalang ako SIO. Ayokong nakikita kitang malungkot. Kapag malungkot ka, malungkot din ako. Sige, huwag ka nang umiyak. Kuya Yandong, SA tutulang. May nadiskubre akong bagong direksyon kamakailan. Medical. Sinusuportahan ng gobyerno, malaki ang market cap. Kung papasok tayo ngayon, Ang medical sector, kaya bang talunin ang Prism and I Shen Chiaoy? kaya pala ito ang susunod. Napapasukin ni Shen Kiayi. Medical, talagang malaki ang ambisyon. Marami akong ginawang research, bigyan mo lang ako ng sapat na oras. Kaya kao ito. Simula ngayon, ikaw na ang Vice President ng G-Group. Tandaan mo, dapat mong sirain ang Prisma ni Shen Kiayi. At ikaw ang mamamahala sa medical sector, kahit anong resources ang kailangan. Diretsuhin mo na sa Finance Department, hindi mo na kailangan magpaalam sa akin. Kuya Yandong, hindi kita bibigin. Syempre kaya kao. Ito mismo ang idea ni Shen Kiaoy. Vice President, malapit na rin ang posisyon bilang misis ng G family sa akin. Shen Kiayi, hintayin mong lumuhod ka at magmakaawa sa akin para pawiin ka. Sia Oyan, bakit ang aga mo? Dalhin kita sa isang lugar. Saan? May meeting ako ngayon. Bumili ng damit, bukas ay family gathering ng Shen family. Kailangan mo ng isang damit na magpapasabog sa lahat, isang damit na mamangha ang lahat. Hindi na, may damit ako.
Yung mga armor mo ba sa trabaho ang tinutukoy mo? Kiao Yi, bukas ay unang beses mo. Nababalik sa Shen family bilang independent, iba ang kahulugan nito. Makinig ka sa akin. CJ, Hintayin mo ako ng 10 minuto. Visit, bakit ka OBA pinyamahan yun? Kuya Yandong. Hindi ka na naman natulog ng maayos? Nagluto ako ng almusal para sa iyo. Huwag mo nang isipin si At Kiawi. Baka nagtatampo lang siya sandali. Nagtatampo? Sa tingin ko ay lumaki na ang ulo niya. Kapag nagtagumpay na ang medical project natin, makikita niya ang tagumpay mo. At babalik din siya. Ikaw talaga ang naiintindihan. Kuya Yandong, samahan mo akong mamili sa mall. Sakto, bibili tayo ng mga bagong damit para sa iyo. Sige, tara na. Yung Master Chow, noong sinabi mong i-clear ang mall, medyo matagal na rin itong bukas. Pero huwag kang mag-alala. Kunti na lang ang tao ngayon. Lanan. Mauna ka na, hintayin mo ako sa first floor. Pagkaparko ng kotse, hahanapin kita. Lanan. Kuya Yandong, tingnan Montag yung display SA shop na yan. Bibilhan kita NG bagong nekti. Shen Kia Yi. Kailan pa siya naging ganito kaganda? Nakakainis talaga. TK. Ang swerte naman, Boss Shen, nasa Malkan gayon. Wala masyadong tao ngayon, nagsushopping ka? Bakit? Nagkataon lang ba na makita mo ako? Tabi ka, nakaharang ka. Ano ba yan sa pagkakaalam ko? Ay ikaw, Shen Xiaoyi, hindi ka naman nagsushopping dati. Bakit na yon? Puro lalaki ang mga binibenta dito. Hindi mo naman siguro ako bibilhan ng damit para lang mapasaya ako. Ang swerte naman, Ate Kiayi. Dinala ako ni Kuya Yandong ngayon para bumili ng damit. Sabi niya bibilhan niya ako ng pinakabago ngayong season. Nga pala. Tingnan mo, maganda ba ang hikaw ko? Kakapromote ko lang bilang vice president ng kumpanya. Sabi nga nila. Kaya pala hindi ko mahanap noong naglilipat ako ng bahay. Ikaw pala ang kumuha. Ate Kiayi, ano ba ang sinasabi Montag? Ikaf lang naman yan. Si Haiting ay vice president na ng G Group ngayon. Hindi naman siguro magnanakaw yan. Kuya Yandong, Ate Kiayi. Baka hindi lang niya ako gusto. Ano ba? Ikaf. Ang sakit. Kuya Yandong, ang sakit ng tenga ko. Baka mawala ang tenga ko. Ang daming dugo. Ka naman, nananakit ka sa harap ng tao. Wala ka bang pinag-aralan? Boss Jay, hindi mo ba alam ang konsepto ng pagbabalik ng gamit sa may-ari? Hindi mo ba maintindihan yan? Kung hahawakan mo ulit ang gamit ko, hindi lang ikaw ang mawawala sa'yo. Para lang mapansin mo ako, ginagawa mo na ang lahat. Shen Kiayi. Ganito Montag kamuhi si Haiting. Lagi Montag siyang inapi. Dahil lang siguro sa nagmamalasakit ako at minamahal siya. Sige. Ako na ang may kasalanan dati, ngayon, babawi ako sa'yo. Lahat ng nasa mall na ito, pwede mong bilhin. Ako, si Tiandong, ang magbabayad. Ito na lang ang regalo ko sa'yo bilang pamamaalam. MS Shen, halos tapos na ang paglilinis. Pwede ka nang maglibot. Ang galing ng manager ah. Ito ang card, para kay MS Shen ngayon. Pwede kang bumili ng kahit ano. Mr. G, MS, Shen, ang mall na ito ay reserved na ngayon. Paumanhin, pero kailangan ninyong umalis. Sana ay umalis na kayo ngayon din. Ano? Reserved? Sino ang nagpa-reserve? Naku, talagang solo natin ang lugar. Woo, ito ang pinakamahusay na mall sa buong mundo. Sino ang makakaya? Maliban na lang kung Ako ang nagpa-reserve.
Xiao Yan. Sandali lang ako nagpark, pinayagan mo na agad ang mga langaw na ito. Na humagulgol sa paligid. Mukhang hindi ako karapat-dapat maging pansamantalang bodyguard. Shen Qiayi. Matagal mo na palang kasama itong si Xiao Yan. Nagkakabalikan na kayo, di ba? Kaya pala ang dali-dali mong pumayag sa diborsyo. May kapalit ka na pala agad. Ginoong Jai. Si Binibining Shen ngayon ay isang malaya at independenteng babaeng walang asawa. Hayagang hinahabol ko siya, may problema ba? Buntis pa siya sa akin ngayon. Ano, bagsak na ang proyekto, bumaba na ang halaga mo. Ngayon bata na lang ang pinanghahawakan mo. O baka nagsisisi ka sa diborsyo, hindi mo matanggap na talo ka. Xiao Yan, sobra ka na. Manager Zhang, ano pang hinihintay mo, paalisin mo ang mga to. Huwag nating hayaang istorbohin nila si Binibining Shen sa pamimili. Opo, Ginong Xiao. Shen Qiayi. Hindi kita madaling patatawarin ngayon, para na. Tigil. Nakalimutan kong sabihin sa inyo. Lahat ng bagay dito ngayon ay akin. Iwan niyo ang mga binili niyo. Hindi. Titiyakin naming maayos ang lahat ng nasa bag, presyo at coupons, ay ibabalik sa original na account. Sa ganitong klaseng mall, gumagamit pa ng coupons. Gerade hat die Buso Silber am Montag. Nawala ang hikaw, nawalan pa ng mukha, tapos gumamit pa ng coupons. Ang galing. Tara na. Kuya Yandong. Okay na Binibining Shen, naalis na ang mga langaw. Ngayon, kahit anong gusto mong bilhin, ako si Xiaoyan. Ang sasagot sa lahat. CJ, Kailang PA naking ganito. Si Shen Qiayi, Zia PA, yung sunod-sunuran. Na hindi mabubuhay na wala ako. Si Shen Qiayi PA yan, kailan pa siya naging malapit kay Xiao Yan? Kuya Yandong, Ate Kiai. Aga naman. May business collaboration lang sila ng pamilya Chiao. Dahil ang pamilya Chiao ang nagbibigay ng resources. Kooperasyon? Anong kooperasyon ang kailangang i-reserve ang? Buong mal para lang sa kanyang galit? Hindi naman siguro kooperasyon. Ang pamilya Chiao ang pangarap ng maraming babae dahil ito ay isang shortcut. Ganito ang pinili ni Ed Kiawi. Tumahimik ka. Ayokong marinig ang mga ito. Kuya Yandong, ang sakit ng tainga ko. Ang daming dugo, baka magkapeklat. Dikit mo, hindi ka mamamatay. Pero, ang daming dugo sa tainga ko, baka kailangan tahiin. Kuya Yandong, samahan mo ako sa ospital. Natatakot ako mag-isa. May gagawin ako, hindi ako libre. Zenotu, G Yandong, mandurugas ka. Ang peking gamot ng G Medical. Nakamatay ng tao. Dapat kang menigit, payakan Montag. Kung hindi, hindi kita tatantanan. Peking gamot na nakamatay? Zinong niloloko Montag? Wala akong oras sa kalokohan mo. Ang galing na ng mga scammer ngayon. Sobrang advanced na ng mga paloloko nila. Chin Haiting, Medical Department. Siguraduhin mong maayos ang supervision. Narinig mo? Kuya Yandong. Baka pwede, samahan mo muna ako sa ospital. May gagawin ako. Magtatsi ka na lang. Pero ako. Sino ang nag-utos sa'yo na kunin ang hikaw niya? Ang ibinigay ko sa'yo ay kwintas lang, hindi hikaw. Alamin mo ang lugar mo. Tandaan mo, kung nasa tabi mo ako, dapat alam mo ang limitasyon mo. Huwag mong gagalitin si Shen Qiaoyi, at lalong huwag mo siyang sasaktan. Kahit ano pa ang gawin niya, hindi mo siya dapat hawakan. Naiintindihan mo? Magtatsi ka na, huwag mong ulitin. Ji Yandong, Shen Qiayi. Pareho kayong nagtrato sa akin na parang aso. Kapag kailangan, andito ako. Kapag hindi, layas ako. Sige, hintayin ninyo ako. Ang posisyon bilang MRSG, akin na yan. Hello, Kuya Xianrui? Ako, to, si Haiting. May negosyo akong gustong pag-usapan. Tungkol kay Shen Qiayi.
MR Chiao, ang inyong in-order na koleksyon. Handa na po. Subukan mo. Huwag kang gagalaw. Ang ganda. Ito ang nagisang Liu Guang sa buong mundo. Binili agad ni MR Chiao. Maganda ba? Marumi na. Dapat itapon sa basurahan. Shen Qiaoi mula ngayon. Mula ulo hanggang paa. Karapat-dapat lamang sa pinakamaganda. Gusto mo? Bawat buwan, bibili ako. Sayang naman yan. Shen Qiaoi, ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo ay karapat-dapat. Dumating na ang Vice Presidente Chen. Umupo ka dito. Ano? Naging Vice Presidente ka na? Nagkadistansya na sa kuya? Dati. Hindi ka ganyan. Kuya Xianrui, ngayon lang ako pumunta SIO. Para pag-usapan ang isang bagay. Sabihin mo, anong bagay ang makakapagpaalala sa'yo? Akin? Yung tiyahin mong si Pin. Matagal nang gustong palisin si Shen Qiaoi. Sa Shen family at angkinin ang lahat ng kayamanan nila. Ano? May paraan ka? Sa darating na family gathering ng Shen family, kailangan ko ng tulong mo para siraan si Shen Qiaoi. Sa harap ng lahat, para siya'y mapahiya. At hindi na siya makapagpatuloy sa industriyang ito. OSA Shen Family. HMPH, Chen Haiting, akala Montag biatanga ako? Anong makukuha ko sa pagpatol kay Shen Qiaoi? Kapag natuloy, lahat ng kayamanan ng Shen family ay mapupunta sa ate mo. Bukod pa riyan, bibigyan pa kita ng hiwalay na pera. Para sa mga luho mo. Gusto ko ang pera. Pero, Ikafrin, gusto ka o. Tulungan mo ako sa isang gabi, sasang-ayon ako. Hindi naman ito ang una nating gawin. Sige, sang-ayon ako, pero dapat. Matapos muna ang lahat. Deal. Sabihin mo na, Vice Presidente Chen, paano tayo maglalaro? Shen Qiayi, kapag nawala ka na. Ako na lang ang maiiwan kay Jiandong. Isang hakbang na lang, asawa na ako ni Ji. Ihahatid kita sa gathering. Heto, mainit pa. Luya Tia, ayaw ko yan, masyadong maanghang. Sa panahong ito, mainam ang luya tiya para sa lamig at tiyan. Pinapaalala lang sa'yo ng kuya ko. Siya Okyang, bakit ka nandito? Wala ang asawa niya, kaya sumama siya sa akin. Ikaw talaga, hinila mo ako para tingnan ang progress ng approval sa lupa sa East Side. NG Lupa. Pero malayo yun, bakit mo naisip? Nadaan na naman. HMP, Kuya, wag ka na magunwari. Nasa West Side ang bahay ni Qiaoi, tapos yung lupa nasa East Side. Magkaiba talaga ng direksyon, di ba? Ikaf talaga. Gusto mong ikaw ang driver para bantayan siya. Tapos hinila mo pa ako para maging cover nyo. Ano Tinjin Mo? Heto. Nakita ko to sa mall noong isang araw.
Alam kong gusto mo ang scent na to. Ang bango, gusto ko to. Hala, wala namang pabango dito. Amoy. Amoy pag-ibig na naman. Ayoko na magsalita. Akala ka o Zino, ito pala yung dati. Na inalis sa pamilya G, ang dating MRSG. Paano ka nakakabalik sa Shen family? Kausapin kita, Aba. Isang inabandona. Nakakahiya ka sa Shen family. Hindi ka karapat-dapat dito. Yung 2 linggo mo sa kulungan, hindi ka natuto. Kailangan ba tawagan ko para maalala mo ulit? Ako. Tigil. Gago ka! Sinong nagpahintulo sa'yo na mag-ingay dito? Alice. Tatay, sinaktan niya ako. Vinxuan. Paano mo kinakausap si Ed Kiaoy? Kakabriyak lang niya, masama ang loob niya. Bigyan mo naman siya ng consideration. Huwag kang mag-alala, tita, masaya ako sa paghihiwalay namin. Si Wensuan naman, 27 na, hindi pa rin marunong. Dapat talaga akong magbigay. Baka kasi magkagulo ulit. Tapos kailangan pang ilabas ni Tito. Hiya. Tama na. Huwag na kayong mag-away. Kiayi, pasok na. Magsisimula na ang party. Kiaoy, maayos ba ang biyahe mo? Tito, pasensya na sa paghihintay. Kiayi, ang ganda Montag talaga. Magaling ka, maayos ang negosyo mo. Kumakayod lang naman. Ang galing mo talaga, kahit wala na ang pamilya G. Nakakaraos ka pa rin. Swerte Montag talaga. Tumahimik ka. Walang mudo talaga ang batang to. Kiayi, nasanay kasi masyado tong batang to. Pasensya ka na sa mga sinabi niya, sasat lang yan. Yung paghihiwalay mo sa pamilya G, hindi ako sang-ayon. Bigla na lang bia? Kumusta naman ang pamilya G? Tita, kailan pa naging pakialamero ka sa buhay ko? Hay, ang babae, kahit successful sa career, kapag palpak ang marriage, sismisan ka ng mga tao. Sana noon pa lang, tinies na lang. URU, family gathering na yan, bakit pa pinakusapan yan? Bihira lang umuwi si Kiayi. Kung hindi masaya si Kiaoy, edi hiwalayan na. Magandang ka, self-reliant. Yung mga naiwan ng tatay mo, may mga subsidiary companies pa, ibibigay ko na sa'yo. Para may suporta rin mula sa akin. Ano? Yung mga kumpanya sa Shenbo, kahit maliit, hindi pwedeng ibigay mo lang ng ganyan, against sa rules yan. Naikasal na si Shen Kiaoy, tapos na. Pag binigay mo sa kanya ang kumpanya, si Wensuan naman ano? URU. Shen ang apelido ni Kiaoy. Isa pa, anak siya ng kuya ko. At yung mga kumpanyang yun, pinaghirapan ng kuya ko yan noon. Natural lang na mapunta kay Kiaoy. Kung tong batang tu, kung nakposi ka sana. May parte na sana siya sa pamilya. Nakarating na si G. Kin Chanrui, ang anak ng pamilya Kin. Ikaf siguro si Kiayi. DIBA? Totoo palang maganda ka, nakakasilaw. Kin Chanrui, BSSA ranking. Ito ang tawag mo sa akin. Magkakapamilya na tayo. Dapat magkalapit tayo. Halika, makipagkamay ka. Shen family gathering gayon. Bakit nandito ang pamilya Kin? Naku, huwag kang mahiya. Tito Montag naman si Tianrui. Gusto na niyang makilala ang ating Shen family princess. Dai ba, Tianrui? Matagal ko nang gustong makilala si Kiaoy. Sige na, umupo na. Tangstern na. Gago ka ba? Ang clumsy mo, nabangga mo si Miss. Sorry. Miss, pasensya, hindi sinasadya. Ang dulas kasi. Kunin mo nga ng malinis na damit si Miss. Pasensya ka na, Kiayi. Samahan mo sa taas para maligo at magpalit. Ang obvious naman, pero andito lahat ng tao.
Ano ba talaga ang gusto ninyo? Sige na Kiayi, baka makasakit KPA. Si Wang Ma, dalhin ang iyong miss sa itaas. Alagaan ng mabuti. Opo. Miss Shen, narito na ang mga damit para sa pagpapalit. Mangyaring gawin ang nais ninyo. Kung may kailangan pa, tawagin ninyo ako. Walang problema sa kwarto at damit, talagang aksidente lang ba? Hindi maganda. May gumalaw sa bag ko noong nabangga ako sa baba o kanina lang. O kanina lang. Sino? Sino ang nasa labas? Miss Shen, nakakabagot mag-isa sa paliguan. Gusto mo ba? Kuya na lang ang tumulong sa'yo? Gusto mo ba? Kuya na lang ang tumulong sa'yo? Umalis ka. Lumayo ka. Ang lakas ng loob mo. Basang sinelas na ayaw na ni Jiandong, pero ako, hindi ako maselan. Gayon din, akin ka na. Huwag kang mag-aksaya ng lakas, sapat ang gamot para makatulog ka hanggang bukas. Ngayong gabi, alagaan ka na mabuti ni Kuya. Tumakbo ka pa, tumakbo ka pa. Nakalok na ang pinto na ito. Pinapauwi na ng ate ko ang lahat ng katulong sa palapag na ito. Tulong. Saklolo. Saklolo. Hindi ka maririnig, sumigaw ka pa. Pabango. Shen Kiayi, Tanga KBA? Akala mo ba may sasaklolo sa'yo dahil lang sa bote ng pabango? Akala montag BA ito'y kwentong pambata? Si Chang ba ang nag-utos sa'yo? Siyempre gusto niya, pero hindi lang siya. Kasalanan mo rin kasi, ang dami mong kaaway. Bakit ka pa kasi nakipag-away sa isang? Mahirap na estudyante mula sa ibaba, mayabang pa. Chen Haiting. Matalino, pero huli na. Malapit na siyang maging bagong misis ni G, habang ikaw. Pagkatapos ng gabing ito, magiging isa ka ng babae na pwedeng gamitin ng lahat. Huwag kang lalapit. Kung lalapit ka pa, tatalon ako. Sino ang tinatakot mo? Sayang naman kung mamatay ka. Huwag kang lalapit. Huwag. Halika rito. Putang ina, sino ka? Young Master Xiao, bakit ka nandito? Kim Chen Rui, gusto mo bang mamatay? Itong utang na ito, unti-unti kitang babayaran. Kiaoyi, okay ka lang? Kamusta ka, Kiaoyi? Xiao yan, ang init, ang hirap ng pakiramdam ko. Kiaoyi, tiisin mo, malalampasan mo rin to. Tumigil ka. Sino ka?
Hindi ka maaring pumasok dito. Ibalik mo siya. Young Master Xiao, bakit ka nandito? Ano ang nangyayari? Xiaoyan. Pumasok ka sa aming Shen family para maghimagsik. At ngayon ay dadalhin mo pa si Kiaoy. Shenbo, ang Qin family, itong utang na ito. Babayaran niyo ito sa akin. Ano ba talaga ang nangyari? Ito. Si Xiaoyan mismo ang may problema. Ano ang kinalaman ko doon? Sa oras na ito, si Qin Shenrui na walang kwenta. Dapat ay nagtagumpay na siya. Shen Qiaoy, pagkatapos ng gabi na ito, tingnan natin kung paano ka pa magiging mataas. Si Yandong Jech, titingnan pa ba niya ang iyong mukha? Tapos na. Pwede nang tawagin si Jendong. Maligayang bati, mahal na ate. Tapos na ang iyong magandang buhay. Ang posisyon bilang MRSG ay akin na. Ed Kiaoy, gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa iyo? Mas okay na ako. Nasaan si Xiaoyan? Sabi ng kuya ko, may mga bagay siyang ayusin. Hindi niya sinabi ang detalye. Oo nga pala ate Kiayi, kagabi. Ano ba talaga ang nangyari? Nung dinala ka ng kuya ko sa ospital, napakasama ng itsura niya, natakot talaga ako. Wala naman. Hala at Kiaoy, bakit namumula ang mukha mo? Naisip Montag ba ang kuya kao? Xiao Qiang. Nga pala, kahapon, hindi ba kayo dapat mag-audit? Ng mga dokumento ng lupa. Bakit bigla kayo pumunta sa Shen family? Pumunta ka muna sa approval department, ayusin mo ang bagay kay Director Lee. Ako. Maghihintay pa ako sandali. Alam kong hindi ka mapalagay. Tulong! May tao ba dyan? Sabi ng kuya ko, naramdaman niya ang amoy ng pabango at alam niyang may mali. Ang nangyari pagkatapos, sinabihan lang siya na pumunta sa ospital. Pumunta ba siya ngayon sa Shen family? Sabi niya, may mga bagay na dapat niyang personal na ayusin. Pinagbantayan niya ako dito para sa iyo. Hala at Kiaoy. Hindi at Kiaoy, hindi pa tapos ang iyong gamot. Hindi ka papayagan ng doktor na umalis. Hindi, dapat ako ang naroon para sa ilang bagay. Makingat ka ate Kiayi. Pareho kayong matigas ang ulo, kaya kayo ang magkatuluyan. Xiaoyan, dinala mo ang mga tao sa aming Shen family. Sinira mo pa ang bayaw ko ng ganito. Ano ba talaga ang balak mo? Shenbo, ang tanong na yan. Dapat itanong mo sa asawa mong magaling. Ano ba talaga ang nangyari? Ano ang ginawa mo kay Kiaoy? Sabihin mo, Tak. Ako, hindi ko alam. Baka, nahulog lang si Kiayi. Nagkakamali lang si Ginoong Chiao. Papasukin. Xiaoyan, wala ka bang respeto sa batas? Gamit ang kapangyarihan ng pamilya Chiao, binugbog mo ang tiyuhin ko. Ako, Ihre Report Kita SA Police. Ako ang batas dito. Tumawag ka ng pulis, Xiaoyan. Sinasandalan mo lang ang pangalan ng pamilya Chiao. Ikaf, Tumawag ng pulis. Sige, mainam na dumating ang pulis. Pagtatangkang pang-rape, pananakot, illegal na pagkakakulong. Ilang taon kaya ang parusa niyan? hang rape? Ano ba talaga ang nangyari? Sabihin mo ng malinaw. Naiintindihan ko na. Nagtataka na ako kung bakit kailangan mo dalhin ang walang kwentang kapatid mong ito sa family reunion. Ngayon ka ulang nalaman ang tunay mong bala. Bakit si Shen Kiayi? Ang makakakuha ng napakaraming ari-arian, dapat sa amin yon. Gusto ka ulang, takutin siya. Hindi ko talaga balak si
Si Chen Rui, siya mismo ang nagpakalulong. Takutin ako. Binigyan kayo ng tatay ko ng 20%. Dahil lang sa respeto kay uncle. Pero nagbago na ang isip ko. Wala kayong makukuha. Pati itong lumang bahay na ito. Sa pangalan ng tatay ko to. Kukunin ko ito ayon sa batas. Tumawag ka ng pulis. Ang mga may kasalanan. Walang makakatakas. Hindi mo pwedeng kunin. Si Chen Rui ang may gawa. Wala kaming kinalaman. Kinyuru, anong pagpapanggap yan? Ikaw ang nagsabi, sirain lang si Shen Qiaoyi, at hindi na niya makukuha ang mana. Mapapasa atin ang lahat ng ari-arian ng pamilya Shen. Ngayong may problema, ako ang sinisisi. Wala ka bang konsensya? Para kanino ba ang ginagawa ko? Ikaw ang hindi makapigil sa sarili mo. Kanino mo isisisi? Ikaf, ako. Napakasamang babae. Pamilya Shen ko, tu. Paano ako napunta sa isang babaeng tulad mo, isang ahas? At ikaw ay higit pa sa hayop. Qiaoyi, ikinalulungkot ko ng tiyuhin mo. Higit pa rito. Sa aking yumaong kuya, ako ang may kasalanan sa pamilyang ito. Ako ang may kasalanan sa hindi pag-alaga sa iyo, kaya ka napahamak. Muntik na. Lahat ng ari-arian na nakuha ko mula sa iyong ama. Hindi ko kukunin, ibabalik ko lahat sa iyo. Bukas, ipapatawag ko ang abogado. Paasikasuhin ang papeles. Sa pamilyang ito, wala na akong mukhang maihaharap. Tatay, nanay, tatay. Una, dalhin natin si Qin Shenrui. Sa dapat niyang puntahan. Ang ebidensya. Handa na. Hindi, ayaw ko. Ate, tulong Montag ako. Ay naku, ang ingay dito. Ate Qiaoyi, okay ka lang? Ano ang nangyari? Shen Qiaoyi. Hindi ba dapat ikaw ay late ng lahat? Chen Haiting, tulong Montag ako. Sabihin Montag kay Boss Xiao. Ikaw ang nag-utos sa akin. Ikaw ang nagbigay ng gamot, ang plano. Ikaw ang nagplano. Sabihin mo na, pakawalan nila ako. Anong sinasabi niya? Anong palabas ang sinabi mong dadalhin mo ako? Hindi, wala akong kinalaman. Siya ang nagsisinungaling. Sira ang ulo niya. Hindi ko siya kilala. Siya ang naninira sa akin. Tapos na. Mukhang dumating na ang taong inaasahan ko. Ikaw ang nagpadala ng mensahe. Kiai, Huwag kang lalapit. Boss Jai. Panatilihin ang distansya. Ang sampal na ito para sa pag-agaw mo kay Jando. Bago ako makipaghiwalay. Ang sampal na ito para sa pagtatangka mong sirain ako. Kiai, ano ba talaga ang nangyari? Ang iyong kasintahan na si Chen Haiting ay nag-utos kay Qin Shenrui na lagyan ng droga. Si Shen Qiaoyi sa handaan ng pamilya Shen para siya'y gahasain. Chen Haiting. Totoo ba ang sinasabi niya? Kuya Yandong, hindi ako. Si Qin Shenrui, siya ang nagsisinungaling. Ex-boyfriend ko siya. Galit siya sa akin. Nakita niyang masaya ako. Gusto niyang sirain ako. Kasalanan mo rin kasi ang dami mong kaaway. Bakit ka kasi nakipag away? Sa isang taong galing sa hirap, na may ambisyon na mas mataas pa sa langit, isang mahirap na estudyante na may pangarap na mas mataas pa sa langit. Chen Haiting. Matalino, pero huli na ang lahat. Halos siya na ang Bagong Mrs. G. Kuya Yandong, siya ang gustong isama ako sa gulo. Palagi siyang ganyan, napakabastos. Chen Haiting, Putangina Montag. pagkatapos gamitin, itatapon. Ang recording sa phone. Pekerin Beayan, Gusto mo bang pakinggan natin ngayon? Paano mo ako pinakiusapan na tulungan ka? Nazireng si Shen Qiaoyi, ha? Kuya Yandong, nagkamali ako. Sobrang mahal lang kita, natatakot akong mawala ka. Kaya nawalan ako ng ulo, nagkamali ako. Suntukin Montag ako. Murahin Montag ako. Basta patawarin Montag lang ako. Nagkamali lang ako. Hindi ako masamang tao, Kuya Yandong. Alam kong magiging epektibo pa rin ito sa'yo.
Kuya Yandong, alam kong. May pakialam ka pa rin sa akin. Putangina mo, wala kang karapatang banggitin ang salitang pagmamahal. Hindi ko akalain na. Ganito ka kasama. Binalaan na kita, huwag kang lalampas. Maging maayos ka, at huwag mong saktan si Shen Qiaoy. Binabalewala mo lang ang sinasabi ko. Kuya Yandong, nagkamali ako. Hindi ako dapat nagseselos kay Sister Qiaoy, at hindi ako dapat nakinig sa kasinungalingan ni Qin Tianrui. Basta patawarin mo lang ako, gagawin ko ang lahat. Patawarin. Chen Haiting. Ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Simulan gayon. Wala ka ng kinalaman sa G Corporation. Ang lahat ng nakuha mong resources, pera, at tulong, bawiin lahat. Ikaf, bahala ka na. Narinig mo ba, Chen Haiting? Hindi ka na kailangan ni Jiandong. Mabuti pang mag-isip ka ng paraan para may labas ako. Kung hindi, hindi kita patatahimikin kahit mamatay ako. Master Chiao, pakiusap, kahabagan ninyo kami. Alam ko ang pagkakamali ko, natatakot na talaga ako. Kayo po ay mabait. Patawarin niyo na ako ngayon. Maglilingkod ako sa inyo. At tutumbasan ang kabutihan ninyo. Pakyos up. May pag-asa, tiningnan niya ako. Talagang ganito ang mga lalaki. Master Xiao, magsalita po kayo. Basta tulong niyo lang ako. Gagawin ko ang lahat. Anong dumi ito? Nakikipag-usap pa sa akin. Dalhin nyo. Ihatid ang mga ito sa presinto. Opo. Qiayi, Xiaoyan. Anong karapatan mo para harangan ako? Ako ang ama ng sanggol sa tiyan ni Qiaoy. Hindi mo kailangang makialam. Jiandong, ang mahal ko ay si Xiaoyan, hindi ka karapat-dapat. Shen Qiaoy, kahit na naghiwalay na tayo, ako pa rin ang lalaking nakatabi mo sa kama. Tigilan mo na. Umuwi ka na sa akin. Ang mga nakaraan, pwede nating kalimutan. Qiaoy, bigyan mo naman ako ng mukha. Huwag mo akong ipahiya, umuwi ka na sa akin. Kung hindi, wala rin itong magandang idudulot sa iyo. Kuya Yandong, masarap ito, tikman Montag. Ako dapat ang nakaupo dyan. Pasensya na, Ed. Si Kuya Yandong ang pumilit sa akin na umupo dito. Hindi mo nga kayang bantayan ang sarili mong lalaki. Anong mukha mong nakaupo sa pangunahing mesa? Tama nga, isang legal na asawa pero ganyan ang estado. Yandong, umalis na tayo. Dalhin mo na ako. Ito ay handaan sa bahay mo. Saan ka pupunta? Dapat mong pag-isipan ang sarili mo. Terra Hating. Ikaf. Xiaoyan, gutom na ako, kain tayo. Tama ka. Hindi pa tayo kumakain na yung gabi. Shen Qiayi. Xiaoyan, ano ang ginagawa mo? Galit ako. Bakit mo pa siya pinapansin? Ex-husband mo na siya. Pinayagan mo pa siyang lumapit sa'yo. Hindi ba't hinadlangan mo na, hindi nga ako nahawakan, ay naku. Wala namang nangyari, huwag ka nang magalit. Hindi pwede. Narinig ko ang sinabi niya, nakatabi mo siya sa kama. Gusto pa niyang hawakan ka. Sige na. Shen Qiaoy, naiinggit ako. Dapat mong aliwin ako. Paano kita aaliwin? Ganito. Hindi sapat. Gusto kong sabihin mo, ako lang ang mamahalin mo habang buhay. Sige, ako si Shen Qiaoy sa buong buhay ko. Ikaw lang ang mamahalin ko. Ngayon naman, ituturo ko sa iyo kung paano ako aliwin. Qiaoy, sumama ka na sa akin. Para makilala ang lolo ko, gusto kitang bigyan ng pangalan ng hayagan. CJ.
Palang pala, matagal na pala niyang sinabi sa akin ang pamamaalam. Kiaoi, matagal mo na palang plano na iwan ako. Parang. Mali talaga ako, sobrang mali. Buntis ako. Yandong, gusto ko ito. Corona, oo, yung corona na yun, yung gusto niya. Tawagan mo agad ang brand na ito. Gusto ko yung corona ng Love Series, kahit magkano. Ipadala mo agad sa bahay ngayon. Kuyaoy, dati akong naging pabaya. Ngayon, dapat ka nang umuwi. Uminom ka ng gatas bago matulog, masarap ang tulog. Makakapanaginip kaya ako sa iyo. Lanan. Kapag sabay tayong natulog, saka mo ako makikita sa panaginip. Ay. Sagutin. Wala akong sasabihin sa kanya. Tutulungan kita. Kiaoy, alam kong ayaw mong kausapin ako. Pero masaya na ako na pinakinggan mo ako. Kiayi, miss na miss kita. Kiayi shen kiayi. Anong ingay yan sa tabi mo? Zeno yan? Asawa. Kiaoy, tinatawag mo ako? Sa wakas tinawag mo rin ako. Nasa baba ako ng bahay mo. Mag-usap tayo ng harapan. May dala akong importante. Para sa iyo, magsimula ulit tayo, okay? Ngayon. Pwede ba? CJ, Sige, hintayin Montag ako. Anong ginagawa mo? Bumaba ka na, bumaba ka. Shen Kia. Kiaoy, sa wakas lumabas ka para makita ako. Kiai, ito yung paborito mong corona, binili ko, Kiaoy. Nalaman ko na ang nangyari kagabi, dati akong mali. Ngayon nagkamali ka rin, quits na tayo. Kiai. Sumama ka sa akin sa bahay, okay? Anong gusto mo? Mabibigay ko lahat sa iyo. Kiaoy, tinanggap mo. Alam kong may pagmamahal ka pa sa akin. Kagabi, narinig ko, tinawag mo akong asawa. Ako ang tinatawag mo, hindi iba, di ba? Jandong, ang huli mong pagmamahal. Mas mababa pa sa damo. Hindi ako naniniwala. Niloloko Montag ako. Kagabi, narinig ko talaga. Tinawag mo akong asawa. Ako ang tinatawag mo, hindi iba. Akala mo kung sino ka. Halika na, asawa. Hayaan mo siyang mamatay ng malinaw. Isang tawag lang sapat na. Masakit ba ang lalamunan mo? Xiao Yan, ikaf pala. Boss J, ang tinatawag na asawa ng aking misis kanina. Ako yun. Narinig mo ba ng malinaw? Ngayon alam mo na. Umalis ka, wag mong dudumhan ang lugar ko. Kiai, sumama ka sa akin pauwi. Ang nangyari mo kay Xiao Yan, pwede kong kalimutan. Bitawan mo. Sinabi niyang bitawan mo. Ayos, ganon ka ba kagutom? Kakadi forze Montag lang.
Shin Chiao I, Buntis ka pa. Angkan ng Chiao. Ang ganda ng angkan ng Piao sa labas. Pero sa likod, ganito ang ginagawa. Alam ba ng lolo mo? Kung ano ang puno, siya ang bunga. Ulitin mo. Sabi ko, kung ano ang puno, siya ang bunga. Ito ang teritoryo ng angkan ng Xiao. Dito. Ang angkan ng Xiao ang batas. Halimaf. Buntis pa siya. Kayong dalawang hayop. Kuya Oy, ang anak natin. Gusto mo pa ng anak? Ang batang iyon nung ikaw at si Chen Haiting. Nagsasama sa hotel na wala na. Ikaw ang pumatay sa kanya. Kiayi. Niluluko mo lang ako di IBA? Gusto mo lang akong galitin. Jandong, ang lahi mong may depektong jin. Paano ko iiwan? Hindi pwede. Niluluko mo ako. Hindi pwede. Ang bata ay talagang nawala dahil sa inyo. Xiaoyan, ikaw ay tumahimik ka. Hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo. Naglalaro. Tapos minumuha mo pi Azipos Xiao. Umalis ka. Utos ng may-ari, pag nakita ka itatapon. Hindi ba ako pwedeng tumira dito? Ang babaeng iyon, mahal pa rin akong dating asawa. Ikaf, kayo. Kung magulo ka pa, ipapakulong kita sa panggugulo. Ang lakas ng tama. Xiao Yan, galit na galit ka na ba? Ang tingin niya, malinaw na nag-aalala sa akin. Kiaoy, pag nakita ko ng ganito, siguradong masasaktan. Pinababa mo ako. Para lang makita niya ito. O gusto mong malaman niya? Ako ngayon si Xiaoyan na Kiaoy. Siyempre. Masakit ba ang kamay mo? Huwag mong ulitin to ha. Paano kung masira talaga? Hindi masakit ang kamay. Dito masakit. Haharang PA kayo? Susunod, papayag kayong makita ako ng kusa. Si Jiandong, di ba? Legal Representative ng G Medical. Akon ga, ano naman? Ang kumpanya mo'y sangkot sa paggawa ng peking at mapanganib na medical equipment at gamot na nagdulot ng malubhang pinsala. Ngayon, kami magsasagawa ng legal na pag-aresto. Sumama ka sa amin. Imposible. Anong peking gamo? Hindi ako nagbibenta nun. Nagkakamali kayo. May pagkakamali ba o wala? Sumama ka sa istasyon para malinawan. Malalaman din natin. Makipagtulungan ka. Talagang hindi ako nagbibenta ng peking gamot. Maniwala kayo sa akin. Mga kuya pulis, may nagtangka sa akin. Siguro kalaban sa negosyo. Xiao Yang yun. Siya sa Tengniyo siya. Huwag mong isisi sa iba. Pag-isipan mong mabuti ang mga taong malapit sa iyo. Tara na. Pasok. Kuya Yandong, actually, may nadiskubre ako bagong opportunity sa medical, may suporta ng gobyerno. Malaki ang market potential kung papasok tayo ngayon. Medical sector. Kaya ba nating talunin? Ang prism ni Shen Kiayi? Ikaf pala, Chen Haiting. Ikaw pala ang dahilan. Yung medical project na sinasabi mo, para mapatalsik ang prism. Peking gamo pala. Ginago montag ako. Chen Haiting, puta ka. Ginago kita Jiandong, Tanga Kalang. Ano mang sabihin ko, paniniwalaan mo? Deserve mo yen. Kung hindi ka sakim, at nagpakatanga para lang malampasan si Xiaoyan. Nasa ganito kabiang gayon? Pareho tayong nagdusa sa sarili nating kasalanan. Karma 2. Magdusa tayong magkasama sa impyerno. Terra. Wala na lahat. Kain. Lolo. Magandang araw po, Lolo Xiao. Mabait na bata. Buti na lang dumating ka. Nasa likod bahay. Ha ha ha. Kiaoy, may sorpresa pa ako para sa'yo. Ang bagay ninyo. Kilig na kilig ako. Kuya Yan, ang tagal mong nagtago. Dapat may penalty shot ka. Inimbitahan ko kayong lahat para maging saksi. Shen Kiaoy, ikaw papakasal ka ba sa akin?
Naku, ang laki ng itlog ng kalapati na ito. Bagay na bagay ang dalawang ito, si Xiao lang talaga. Kung ibang tao, mula pa sa panahon ng spring and autumn ay magtatrabaho, bago makabili nito. Sagutin Montag na siya, Ate Kiayi. Sagutin Montag na. Gusto ko. Kiaoy, may ibibigay pa ako sa'yo. Tingnan mo. Hala, ibinigay na niyan ang lahat ng kanyang ari-arian. Siyempre, tignan mo ang kanyang mga mata. Parang gusto niyang ibigay pati puso niya. Hindi pwede ito, Xiao Yan. Ang prism ay pinaghirapan mo, ito ang bunga ng iyong pagod. Makinig ka, ang prism ay aking nakaraan, ngunit ikaw. Ang aking kasalukuyan at hinaharap. Naniniwala ako sa iyong kakayahan. Magiging mas magaling kang Shen Kiaoy. Sa larangan na iyong pinakamahusay. Hindi lang bilang asawa ni Xiao. Ang prism ay ang lahat ng aking ari-arian at ang lahat ng aking tiwala. At pagmamahal. Tanggapin mo ito at tanggapin mo rin ako, okay? Masaya ako sa inyong dalawa. Sa mga susunod na araw. Sama-sama kayong maglakbay, mag-unawaan at magtulungan. Naway kayo ay magkaisa at lalong sumagana. Halikan mo siya. MS Shen, esensya na sa abala. Si Jiandong ay nawawala para makita ka. Maaming bises na siyang nagtangkang magpakamatay. Okay lang, may mga bagay din akong aayusin. Kiayi, talaga. Alam kong darating ka, Kiayi. Pumirma ka. Guguluhin mo ang G-Group, kahit ang huling alaala. Ayaw mo pang iwan sa akin? Kung pipirma ka, ang mga ari-arian ay maayos na mabebenta. Para bayaran ang mga empleyado. Ang mga taong iniwan ng iyong ama ay makakatanggap ng separation pay. Kung hindi ka pipirma, ipapatupad ito ng korte. At ang huling tatak ng G-Group ay mabibenta ng mura tulad ng basura. Jiandong, ang pangalan mo at ng iyong ama ay magiging katatawanan sa buong negosyo. Ikaw ang bahala. Kiayi, Fede PA tayong. Magsimula ulit, Kiayi, ang ating anak. Nandiyan PA ang ating anak, PA Kiayi. Ikaw at si Jiaoyan ay nagsisinungaling sa akin. Dai PA Kiayi? Jiandong, ang iyong sakit at pagsisisi ngayon. Ang desperasyon, kumpara sa nanlamig na pagsukab ng pinakamalapit at pinagkakatiwala ang tao sa akin, ay hindi abot ng isang kasangkapan. Ang kulungang ito, ang pagsisising ito. Gusto kong lasapin mo ito araw-gabi hanggang sa katapusan ng iyong buhay. Ito ang nararapat na wakas para sa iyo. Pinakabagong balita, ang dating nangungunang kumpanya, G-Group, ay opisyal na nakumpleto ang paglilipat ng lahat ng ari-arian ngayong araw. At ganap ng pinamumunuan ng bagong higante, ang Prism Group. Kung nabubuhay pa ang tagapagtatag na si Ginoong G, ano kaya ang kanyang masasabi? Ang kanyang anak na si Jiandong ay kasalukuyang naglilingkod pa rin ng sentensya. Ganap na bumagsak ang imperyo ng G. Isang panahon ang tuluyang nagwakas. Pagkatapos ng kasikatan, Zan gabe patungo? ang natitira sa atin ay walang hanggang pag-isip na lamang. Tara na. Uwi na tayo. Pinakabagong balita, malaking pagbabago sa mundo ng negosyo. Ang dating Xiao Group
ay opisyal na nagpahayag ngayong araw na mapapalit ang pangalan sa Shen Group na nagmamarka ng buong pagsanib ng pangunahing negosyo ng Qiao sa imperyong pangnegosyo na pinamumunuan ni GNG, Shen Qiaoyi. Ang mga miyembro ng pamilyang Qiao ay ganap nang lilipat sa suporta sa likod ng entablado. ZGNG, Shen Qiaoyi NG Shen Group ay kilala sa kanyang kakaibang pananaw sa pamumuhunan. Ang pinakakapansin-pansin dito ay walang iba kundi noong 5 taon na ang nakalipas na kanyang ipinaglaban ang lahat sa kanyang pangalan. Ang nakuha niyang lupain ng ancestral home ng Shen. Noon ay itinuturing na liblib at walang silbi. Ngunit ngayon dahil sa bagong plano ng lungsod, ito na ang sentro ng negosyo at ang halaga ay lumobo ng mahigit 50 bilyon. Talagang siya na palagi ang may malayong pananaw. Bakit kaya noon ako? Hala! Tingnan mo. Yung batang yon kaya ay... Anak ko? Yon. Kamukha talaga ng mata ko. Baby, kukuha lang ako ng lubi ni nanay. Hintayin mo ako dito, ha? OPO. Oy, bata. Nag-isa ka lang dito naglalaro? Gusto mo ng candy? Salamat ka, Tito. Sabi ko ni Mama, huwag daw kumain ng ibinibigay nung di kakilala. Ay, ang bait mo. Pinaganda ka talaga ng pag-alaga ng nanay mo. Sabihin mo sa tito, ilang taon ka na? 5 na po. Zakto. Anak kita? Anak ni Jiandong. Shen Qiaoyi, naks inunggaling kan ga is aakin. Mahal mo akin para ako is apuso montak. Pinanganak mo ang anak natin. Iningatan mo para sa akin ang lahi ng pamilyang Ji. Ano ang gusto mong gawin? Qiaoyi, salamat sa iyo. Pinanganak mo ang anak natin at pinalaki mo ng maayos. Ito ang anak ko, si Jiandong. Ito ay ako. Ang supling ng pamilya Ji at ang pag-asa na iniwan mo sa akin. Tito ang weird mo. Hindi AKOG. Si Ao ang apelido ko, Shenmi Qiao ang pangalan ko. May tatay ako, si Xiao yan ang pangalan niya. Ang galing-galing niya. Ano? Qiaoyi, paano mo nagawang ipangalan ang anak natin? Kay Xiao yan? Jiandong, ito ang anak ko kay Xiaoyan. Kasal na ako. Imposible. Sabi ng bata, 5 siyang taong gulang. 5 taon? Sakto sa timeline. Ito talaga ang anak natin. Shen Qiaoyi. Niloloko montak ako. Mukiao, sinabi na ba sa iyo ni Mama? Na huwag kang magsinungaling. Sabihin mo sa kanya, ilang taon ka na talaga? Esensya na, Tito. Nagsinungaling ako kanina. 4.5 taong gulang na ako. Akala ko, kapag sinabi kong mas matanda ako, magiging adult na ako. 4.5 taon? Imposible. Ginagago mo lang ako. Ginagawa mo lang to para magalit ako. Gino, kung may internet access ka lang, O nabasa mo kahit isang report tungkol sa Shen Group, malalaman mo na ang anak ni Boss Shen, SI Miss Shen Mukia. ang kanyang kapanganakan ay naging headline noon. Gusto mo bang i-check ko para sa iyo? Jiandong, magising ka na. Huwag kang mabuhay sa pantasya mo. Lumayo ka sa amin. Ang baho mo talaga. Anak, halika na. Hanapin natin si Papa, baka nag-aantay na siya. Sige, hanapin natin si Papa. Papa, Oh, anak. Tara, umuwi na tayo. Hindi kita babalikan, umalis ka na. Kung hindi ka alis ngayon, mahuli ka sa huling biyahe.